Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. This program is brought to you by Greater Communication Development Institute, Peter and Paul Philippine Corporation, Starboard Inn, GSA, Gubat St. Anthony and Cooperative, Keeper of Your Trust, Honorable Renalyn May Duca, City Councilor West District, Sorsogon City, Dermpure Aesthetic and Wellness Center, City Councilor Danny Dilaja, Bacon District, Mixed Resto Bar, Angel Resort, Honorable Ellen Ativo, Villa Sota Resort, Tina's Hotel and Resort, Rohel Polleros Botox, Mais Hotel and Resort, Mais Cafe, Director Victorino Bitong Daria, Attorney Crunimar Escudero III, Folleros Botox Builders and Design, Ian Renovalles, sa pagtulong mabilis. Sorsogon 2 Electric Cooperative, Honorable Sammy Rialuyo ng Barangay Kabidaan, Sorsogon City, SM City Sorsogon, Solis Institute of Technology, Bulan, Sorsogon, Miss R.C. Glipo, former board member, 2nd District, Sorsogon, Honorable Gloria L. Alindugan, Mayor of Huban, Sorsogon, Hershey's Food and Refreshments. Magandang umaga Pilipinas kung mahal, Luzon, Visayas, Mindanao. Magandang umaga probinsya ng Sorsogon at magandang umaga Bicolandia. Welcome po sa ating programang Issue Ora mismo. Ngunyan aldaw na ini. Webes, mag-iribahan kita sa programang Issue Ora mismo. Lamang po sa Bicol TV Sorsogon. As in live kitang maihiling sa Facebook page ng Bicol TV Sorsogon at sa YouTube channel. Ang senong likod si Rosario Amistoso na kaibahan nindo Monday to Friday 8 to 9 a.m. para sa regular na programa kan sa tuyang istasyon ang Bicol TV Sorsogon. And syempre sa mga bisita ta sa ngunyan digdi sa probinsya kan Sorsogon, lalo na po ang Bicol region from Cam Norte, Cam Sur, Albay and Masbate. Welcome po sa probinsya kan Sorsogon. Dalan po sa Sangunyan. Pigsasagibuninda ang regional meet kang Prisaa 2025 regional meet kung saan po na ang Sorsogon ang napili bilang host. Dalan po sa ang president kang Sorsogon Prisaa, dahil iba po kundi si Sir Ed Balasta. Kaya mga tugang sa ngunyan pigiin ganyarta ang mga Sorsoganon na i-welcome ta sinda ka boss digdi sa satuyang probinsya. Kailan nga sa aramtaman po na ang Pilipino baga pigapod na very hospitable pag abot sa mga araw kaan na okasyon. And syempre hagad taman po sa mga paratinda na sana po dahil po sa pagsaramantalahon ining mga bisita tangunyan ta aram po ninto minsan pag araw kaan na may mga bisita kita ang nagiging sistema pig sasaramantalaman ini. Kaya hagad ta mga tugang tawan taning maray na pag-uugali, maray na pag-welcome sinda. Tanganin kung kita man ang magdayo sa lugar ninda, de po kita ninda sabi nga ni bastuson or tawaning pakitaan ning bakong maray na pag-uugali. Kaya welcome po kamuga boss, Bicol region. Nulit ko from Cam Norte, Cam Sur, Albay and Masbate. Nagangalas lang kita ang katanduan is garudaing pinadarang delegado para sa regional Prisaa meet.
And sa ngunyan, nagkapirang eskwelahan ang kansilado dahil nga sa pigamit ang mga room ninda para dagusan kang mga atleta. Okay? And dakol kay mga activities nagigibuhon dyan sa event center kang SM City. Jackpot dahil sa mapresko sa laog habang nagsasagibukan mga aktibidades. Kaya pwede po kamo maghiling, imbitado ang gabos, magpasiring dyan sa SM City Event Center para po saksihan nindo ang pigsasagibong mga aktibidades kang regional Prisaa. Sa aga palan at yan nabanggi gigibon ang talent night kang para sa mutya ng Prisaa. Sa May 8 March 8 Sabado gigibuhon man ang mutya ng Prisaa. Okay, so magpasirin lang po sa SM City Sorsogon. Dakulong po kay activities dyan ang taekwondo, ang dance sports competition. Yan man po. And maghiling lang po sa page kang CCDI Sorsogon para maisihanin do maaraman ang mga aktibidades asin sa inyong gigiribuhon. Okay? So tawan muna natin kay Onra ang mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Sa ulo ng mga balita, missing PAF fighter jet nakita na, 2 piloto patay. Impeachment trial di mapapabilis ng pirma ayon kay Senator Chis Escudero. DepEd pag ininit umabot ng 42 degrees, face-to-face classes kanselado. At Supreme Court pinayagan si David na tumakbong Vice Mayor sa Limay. Narito na ang detalye ng mga balitang pambansa, balitang nasyonal. Missing PAF fighter jet nakita na, 2 piloto patay. At sa detalye, natagpuan na ang nawawalang Philippine Air Force or PAF FA-50 fighter jet na bumagsak sa kahuyan habang nadiskubring bangkay na ang 2 pilotong lulan nito sa Mount Kalatungan, Bukidnon nitong Miyerkules ng tanghali. Ito ang magkakasunod na kinumpirma ni na AFP Eastern Mindanao Command Chief Lieutenant General Luis Rex Bergante at Philippine Air Force spokesperson Colonel Maria Consuelo Castillo. Sinabi ni Bergante, natagpuan ng ground troops ng search and rescue teams ng Philippine Army ang crash site sa nasabing lugar bandang alas 11 ng tanghali kung saan nakita dito na wasak ang bumagsak na jet fighter. Ayon sa general, ikinordon na ang lugar para sa investigasyon at habang sinusulat ang balitang ito ay kinukuha na ang bangkay ng mga biktima. Samantala, inutos ni PAF Chief Lieutenant General Arthur Cordura ang grounding ng 11 pang FA-50 jet fighters habang iniimbestigahan ang nangyaring trahedya. Gayunman, pansamantalang tumanggi muna si Castillo na tukuyin ang pagkakakilanlan at maging ang ranggo ng mga nasawing piloto habang patuloy ang investigasyon sa kasong ito. Magugunita ng FA-50 fighter jet ay napaulat na nawawala matapos na mawalan ito ng komunikasyon sa isa pang fighter jet noong Martes. Habang nagsasagawa ng flight mission, ang aircraft ay galing sa Cebu at patungo sa target area nang mangyari ang insidente habang ang mga piloto nito ayon pa kay Castillo ay pawang mga eksperto at bihasa sa pang-araw at panggabing operasyon. At sa iba pang balitang nasyonal, impeachment trial di mapapabilis ng pirma ayon kay Senate President Chis Escudero. At sa detalye,
Hindi kayang pabilisin ng anumang pirma ang impeachment trial kung hindi naman ito inaayon sa batas, ayon kay Senate President Francis Chis Escudero. Ayon kay Escudero, wala sa rami ng pirma ang mapapagkumbinsi sa kaniyang pabilisin ang impeachment process. Ang impeachment proceedings laban kay Vice President Sara Duterte. Hindi aniya maaring baguhin ang batas o pilitin siyang labagin ito sa pamamagitan ng pagpapatawag ng impeachment court habang nakareses ang Senado. Ipinunto rin ni Escudero na hindi maaring baliin ang batas para lang mapagbigyan ang naisimulan agad ang impeachment trial. Isang grupo ang balak na mangalap ng 1 milyong pirma buwan-buwan para igit ang pagsisimula sa kaagad ng impeachment trial. Sa iba pang balitang national, DepEd, pag-init umabot ng 42 degrees, face-to-face classes, kansilado. At sa detalye, plano ng Department of Education, DepEd na magpatupad ng adjustment sa class schedule ng mga estudyante, bunsod na rin ng nararanasang matinding init ng panahon. Ayon kay Education Secretary Sani Angara, may ilang lugar at paaralan na ang nagpapatupad ng class schedule adjustment kung saan ang morning class sessions ay inilipat ng 6 a.m. to 10 a.m. habang ang panghapong klase ay 2 p.m. to 6 p.m. Samantala, ang asynchronous learning naman ay idanaraos mula 10 a.m. to 2 p.m. Sinabi pa ni Angara na ang mga paaralan ay maaaring mag-transition sa remote o asynchronous learning kung ang heat index ay umabot ng 42 degrees Celsius pataas pa o base sa direktiba ng local government units. Nagpaalala rin si Angara sa mga paaralan na limitahan ang outdoor physical activities para sa mga mag-aaral at gumamit ng malilim na lugar gaya ng school courts kung kinakailangan. Pinahihintulutan na rin ng DepEd ang paggamit ng light at komportableng uniforme para sa mga mag-aaral at school personnel. Paniniguro pa niya, magpapalagay sila ng karagdagang electric fan sa mga silid-aralan at hydration stations at mamahagi ng insulated water container. At sa pinakahuling balitang nasyonal, Supreme Court pinayagan si David na tumakbong Vice Mayor sa Limay. Pinayagan ng kautusan ng Korte Suprema o Supreme Court kahapon na tumakbo bilang Vice Mayor candidate sa Limay, Bataan sa halalan ngayong taon si Mary Grace David matapos unang tanggihan ng Commission on Election ang kanyang Certificate of Candidacy. Sinabi ng Supreme Court Public Information Office na pinagbigyan ng mataas na hukuman ang petisyon ni David na humiling na baliktarin ang resolusyon ng COMELEC na nag-reject sa kanyang COC. Pinagbigyan ng Supreme Court en banc ang petisyon ni David at permanenteng pinagbawalan ang poll body na ipatupad ang resolusyon nito noong Enero 2025. Sa isang pahayag, sinabi ng Supreme Court na naghain si David ng kanyang COC at Certificate of Nomination and Acceptance or CONA noong Desyembre, kasunod ng kanyang nominasyon sa ilalim ng Partido Federal ng Pilipinas bilang kahalili ni Richie Jason David. Binawi ni Richie Jason ang kanyang COC noong Desyembre 6, 2024. Naghain din si Mary Grace ng petition for substitution and inclusion sa opisyal na listahan ng mga kandidato o balota sa COMELEC. Gayunpaman, tinanggihan ng poll body ang kanyang paghalili at nagdesisyon na nabigyan umano si David na maghain ng kanyang COC at CONA sa loob ng itinakdang panahon sa pagsasabing ang deadline para sa substitution ay noong Oktubre 8. Gayunman, sinabi ng Supreme Court na ang COMELEC ay gumawa ng matinding pang-aabuso sa pagpapasya na hindi pinapayagan ang paghalili ni David.
Natuklasan na ganap na sumunod si David sa iniatas ng Section 77 sa ilalim ng Omnibus Election Code na nagbibigay ng timeline para sa substitusyon bilang isang bona fide na kandidato para sa posisyon. Hininga ng komento sa usapin, sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia na kasama na ang pangalan ni David sa mga balota dahil sa temporary restraining order. Yan po ang kabuuan ng ating mga balitang pambansa, balitang nasyonal mula sa pahayagang Pilipino Star ngayon. Magbabalik mo yung likod, bakalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pangklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bigo TV. Yes, this is our office, Westex Institute of Technology, Incorporated. We are TESDA fully accredited, and this is our office, our registration, our processing center, processing office, where we cater to the applicants, and initially we do some screening for their qualifications for the training. And then here we have our nail care assessment venue. We are recently, and we are happy to say to everyone that we are now fully accredited as an assessment center for nails, nail care, and C2 in the whole of Sorsogon and even Masbate and Legazpi. And we also have our aesthetic clinic to cater to the aesthetic services. And then here, we have our holding area for our applicants while waiting for their turn for their assessment. So they stay here until they are called for the assessment. And then here, we go upstairs on the second floor. This is our laboratory, workshop area, and lecture area for skincare. Skincare covers facial procedure, hair waxing, and body scrub. This is the first, only in the Philippines. We are the pioneer in offering this NC2 course, and now we are very proud to announce that we are fully accredited as training center for beauty, skincare, and C2. So we are the first in the country and proudly to be in Sorsogon City. We are located in just outside the Executive Village in Maharlika Highway, Barangay Tugos, Sorsogon City. So we have here the facility. We can say that it is accepted as TESDA according to the TESDA standards of regulation. And it is really a blessing for us to be accredited here in Sorsogon so that we can open more opportunities for aspiring candidates to have aesthetics and beauty skincare as their new career venture. So, just as long as you are high school graduate, no age limit, open to all males and females, regardless of your status, basta po you have the passion for beauty, this course is for you. And we are happy that now TESDA has accredited us to be a training center for skincare, only in Sorsogon and first in the Philippines. Thank you. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, ako Bicol. Ako Bicol, 131 sa balota.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Balik kita mga tugang sa yung programang Isyo Ora Mismo. Digdi lamang po sa Salamiting Telebisyon sa probinsya kan Sorsogon and Bicol TV Sorsogon. Happy watching po kay Buboy Ayo. Shout out po kay Dawan watching from Tagapo, Santa Rosa, Laguna. Anong ginagawa mo dyan, Buboy? Anong ginagawa mo dyan, Santa Rosa, Laguna? Dawan. Happy watching man po kay Sir Ed Escueta, kay Alexander Castillo. Happy watching man po. Sir mo po happy watching kay Ma'am Carmen Deliosa all the way from Australia. Si Ma'am Gloriosa Lolo from Hong Kong. Si Ma'am Charito Escudero from USA. Magandang umaga po sa inyong lahat. Si Ma'am Rose Orchids na masugid nating taga-subaybay ng programa ng Bicol TV Sorsogon. Magandang umaga po sa lahat ng nakasubaybay sa atin. Kahapon nga pala, no? Naging very successful ang isinagibong grand opening ng Regional Prisaa sa Provincial Gym. And maraming salamat po sa mga tumangkilik sa ating live coverage na kung saan kung dahil po ang management ng CCDI wala pong magaganap na live coverage kahapon. Kaya maraming salamat Sir Ed Balasta sa iyong napakagandang preparasyon ng Prisaa 2025. Congratulations po sa management ng CCDI. Ganoon din po ang mga eskwelahan ng Sorsogon Province, Solis Institute of Technology all the way from Bulan, Sorsogon. Ang nag-iisang eskwelahan sa Bulan na nag-participate sa Prisaa, ang Veritas College from Irusin, the Lewis College, St. Louis de Marilac, Emilianum College of ACI, Emilianum College Incorporated, ang Villanueva Institute, Sorsogon College of Criminology, and BMMCI. Yan, mabuti pag ganito nagkakaisa yung mga diba? Pagka ganyan, magandang tingnan pag sila ay nagkakaisa. Pag sila ay nagkakaisa, maging maganda ang kalalagyan pagka ganyan ang mga eskwelahan talagang nagkakaisa. Kumbaga sino pa ba naman ang magtutulungan kundi tayo-tayo lang. Kaya dapat maging tayo, yung kakibat ng pagkakaisa yung camaraderie. Magkaisa tayo na wala tayong sinasabi na inggitan. Kasi kapwa naman tayong mga eskwelahan iisa lang naman ang objeto natin. Kung hindi sa maibigay ang mga paglilinang sa ating mga estudyante. Ito medyo masalimot na usapin. Sabi ni kang post ni ang post ni Joey Jigs or ni Joey Guis, Tamili ipig expose ang ghost project, binawian nindo rescue vehicle ang barangay Mabanate dyan sa Pilar. Joey Sisa nagbawi kay ni ang LGU ba? Yan ang problema yan ang problema. Wag naman sanang ganyan.
Ha? Wag naman sanang ganyan na ikaw mo na-expose ang ghost project, pe-personally na. Imagine, kung na-expose ang ghost project, pe-personalin, babawian ng equipment, ng gamit. Sino ang magsasacrifice dito? Di man ang sarong tao, kundi ang bilog na barangay. Kaya pag-araw kayo, niisip-isipan taman muna kung bago ta isagibo. Ha? Kung isagibot na dapat ang sabi niyang ani naton kung ano ang nararapat. Okay? So, mga kaibigan, bigyang daan muna natin ang ating balitang AKB. Ayan, balitang AKB, hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List 131 sa balota. Okay? Ano na po? Congratulations sa 75 scholars ng AKB or Ako Bicol Party List at TESDA. Matagumpay nilang natapos ang Organic Agriculture Product NC11 matapos ang 29 araw na masinsinang pagsasanay sa ilalim ng Training for Work Scholarship Program ng TESDA. Patuloy ang Ako Bicol Party List sa pagtutulak ng dekalidad ng pagsasanay at oportunidad para sa mas maayos na kinabukasan ng ating mga kababayan. Ginawaran ng sertipikasyon ang mga nagtapos sa El Miro de Shale Integrated Farm sa Lugan, Kamalig, Albay noong Pebrero 5, 2025. Yan po ang balitang AKB na hatid sa inyo ng Ako Bicol Party List. At sa iba pang balita, patuloy ang Ako Bicol Party List sa pagtulong sa ating mga kababayan. Okay, so abangan po yan sa bukas ang detalye ng isa pang Ako Bicol Party List. Araw-araw nyo po yung matutunghayan dito sa ating programang Issue Ora mismo. Okay po, inuulit ko, congratulations sa 75 scholars ng Ako Bicol Party List at TESDA. Kahapon ang ibinalita natin yung sabi natin yung ano ito, yung groundbreaking ng Super Health Center sa Daraga. Ngayon naman, ito naman na congratulations 75 scholars ng Ako Bicol Party List at TESDA. 75 na nag-participate or nakatapos matagumpay na nagkaroon ng sertifikasyon ng NC2 para sa Organic Agriculture Production. Organic Agriculture Production. Marami kasi sa atin na parang umaasa na lang sa yung mga fertilizer, mga masyadong mahal na mga fertilizer. Kaya nagkaroon ng training itong 75 personnel na inisponsoran ng Ako Bicol Party List para sa Organic Agriculture Production or NC2. Okay? So, congratulations po, AKB. Magbabalik po yung likod, makalis ang ilang paalala. Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Ako si Jericho Rosales, sarong aktor, kasurog kang kaligasan, Oragon, Bicolano. Ang boto ko, Ako Bicol. Ako Bicol 131 sa balota.
Issue ora mismo. Issue pampubliko. Issue pagklaro. Issue hatod aksyon sa Indo ora mismo. Issue ora mismo sa Bicol TV. Balik kita Issue mga tugang ora mismo. sa tuyang programa. Issue. Hindi po sa Bicol TV Sorsogon an issue ora mismo. And syempre po live na live pa man girari kita sa Facebook page kan Bicol TV Sorsogon. And sa post digdi na kung saan piktawan tining komento ang manungod sa ano kayo ni. So halangkawon na da ang waswas na da ang Team Kama sa Huban kang Team Botox. Waswas na da. Sabi naman ni Joey Jig sa post niya, dili sa mga fake news panglibak pagdiruta balubagi nan pakaraot. Ini po na post ni Joey kan manungod sa pagkakakuaning consistent na SGLG award and other recognitions for the sterling leadership for being true-blooded public servants. Ito baga na sunod-sunod na na award kang LGU Huban. Kaya lang sa post naman ni Mr. Obet Apin, sabi niya, waswas na da ang Team Kama sa Team Botox. Sabi naman kang ibang grupo sabihin lang ngayon na may gadaan sa bulod dahil pag ilugsad. So dapat nga ipahiling ang pruweba. Ipahiling dapat ang pruweba kung talagang igwa ning basihan. Kung may basihan, ipahiling. By the way, sabi po ni Eliser Navera, good morning Sir Sao, hapot ko lang tabi kung paano maka-avail kan sa inasabing educational assistance hali sa AKB. Salamat tabi. Magdiyan po kamo sir sa opisina ninda, sa satellite office kang AKB dyan sa Tugos. Kataning po yan yata kang bako man po kataning harani lang dyan sa Tugos Health Center ang opisina kang AKB. Yan. Okay. So, kataling lang po yan kang opisina kang Tugos Health Center. Kaya dyan po ka mag-inquire. Okay, balik kita sa tuyang topic Dyan naman sa gubat. Ini na post ni Ini po na post ni Buddy Duca. Sabi niya digdi. Ba ko ini Yan talaw. Lingon tango na. Tama rin ining paghurup-hurupan tayo ining mga post kan sa to yung mga kapwa media. Ini po sabi digdi sa post ni Buddy, kinumpirma ni Gubat Mayor Ronel Lim na walang kaukulang dokumento o mayor's permit ang Aguho Resort dyan sa Gubat. Base sa datos ng munisipyo ng Gubat, Sorsogon,
simula ng taong 2023 hanggang sa kasalukuyang taon ay walang records ang Municipal Treasury Office MTO Gubat ang nasabing resort. Ito ang tahasang sinabi ng alkalde. Matatandaan na noong panahon pa ni dating Gubat Mayor Sharon Glipo Escoto, lumutang ang nasabing issue at kwestiyon ang legalidad kung sino ang nagmamay-ari ng nabanggit na lugar o ito ba ay bahagi pa na pag-aari ng Estado. So dapat itong sagutin, kanino ba talaga ang sinong may-ari nitong Agoho Resort? Bakit 2025 na wala pa itong kaukulang permit na supposed to be ito ang dapat ng mga establishmento na magkaroon ng permit. Politika na naman ba ito? O paninira? Kasi mahirap, sabi nila, mahirap magkomento ng hindi nabibigyan ng hindi nabibigyan ng what we call this, pag ito hindi nabigyan ng kaukulang kasagutan, magkikreate talaga ito ng ganitong usapin na naman ito na dapat bigyan ng kaukulang aksyon. Itong Agoho Resort dyan sa Gubat, walang permit. Sino ang dapat magbigay ng permit nito? O sino ang dapat na sumagot sa ganitong isyong pinupukol dyan sa Gubat? Sino ang dapat magbigay ng pahayag para once and for all masagot na ito ng kinauukulan? Mainit na ang politika, lalo pang umiinit pagdating ng summertime. Dahilan sa ang DepEd nga may order na pagka umabot sa 42 degrees lampas pa ang temperatura, obligado na magkaroon ng cancelain ang face to face. Abangan po sa aga ang kasimbagan kaining issue manungod dyan sa Agoho Beach Resort or Agoho Resort dyan sa Gubat, Sorsogon. Abangan sa aga ang kasimbagan kaini. Okay po. Sa ngunyan, inabot na kan oras kan pamaarang kung sa tuyang programa ang issue ora mismo. Mabalik po ito sa aga. Same time, same place. And same station, Bicol TV Sorsogon. Sa inyong likod, si Rosauro Amistoso, kaibahan ang bilog ng technical staff kan Bicol TV. Maray na alda po, asin Diyos Mabalos, probinsya ng Sorsogon.